Guys, meron na namang bagong loan app sa Google Play Store, which is po nalaman ko lang sa mga viewers ko na may bagong loan app nga, which is itong si Sophie Loan. So ako naman, tinignan ko agad siya sa Google Play Store at na-confirm ko nga po na ito nga siya. So si Sophie Loan na under kay Sophie Lending. Meron na siyang ratings and reviews po dito. So halatang bago lang po siya. At tinignan ko po yung details niya. Na-release lang siya last August 31, 2025. So based po sa chika dito, sa research ko dito sa loan app na ito, kasi bago kasi ako mag-try ng loan app, inaalam ko muna, of course, no, para kahit papaano, mabigyan nga tayo ng tamang expectation dito. So for you to have an idea, may nakapag-try na po nitong loan app na ito, may na-aprubahan na po ng loan app po na ito. At sabi nila, hindi naman daw pa 7 days to pay itong bagong loan app na ito. So well, let's see. Sabi niya dito, nagpapautang daw siya ng up to 50,000 pesos, no, dito sa ads niya sa Google Play Store. So loan app nga po talaga ito, na under po siya kay Sophie Lending Incorporated. So familiar na familiar sa akin si Sophie Lending po. Ito po yung loan provider, company provider po ni Finbro. Familiar talaga sa akin si Sophie, which is kinonfirm ko nga sa SEC website, nandoon siya. Pero ang loan services po na kinasasakupan niya po is si Finbro po. So dahil bago nga lang po itong loan app na ito, of course, no, dito na tayo papasok, sisilipin ko siya, susubukan ko mismo or makita nyo or makuha nyo yung tamang expectation nyo sa loan app na ito since bago nga lang po talaga ito. Well, isa din kaya siyang instant loan offer, auto disbursement kaya tong loan app na ito. Okay ba yung interest rate niya? Okay ba siya utangan? Maaasahan ba siya? Since bago nga lang tong loan app na ito, kaya sabay-sabay nating alamin. So, dinownload ko po yung app. So, pag open ko po dito, nakalagay po na nagpapautang daw po siya or nag-offer daw siya from 1,000 up to 70,000 pesos. At nakalagay po dito na medical loan. So, ano to? But, under pa rin naman siya kay Sophie Loan. Wala siyang ganang details dito, guys. And buti na lang na capture ko pala ito. Na-picturean ko na lang po yung aking phone po kasi sa portion po na ito, hindi siya nagpapa-screenshot. Hindi po siya nagpapa-screen record. Kaya buti na lang na-capture natin siya. Anyways, kinlik ko po itong apply now. And then here po sa next step po, no. So, nakalagay po dito yung ating possible loan amount po that we can drag din naman up to 70,000 pesos. Pero ito yung binigay sa atin, 10,000 to 120 days, no. Mahaba yung installment dito. But anyways, hindi natin to pwedeng asahan kasi nga bagong-bago pa lang ito, hindi natin alam kung magkano ba talaga yung i-offer niya sa atin. Anyways, dahil bago lang ako dito at bago lang itong loan app na ito, click lang natin itong sign up. And then here po, I need to input my mobile phone number and then get the verification code. Ipapadala po sa atin. And then after po niyan, mag-create po tayo ng 6-digit password which is not really secured po kasi kahit isang number na paulit-ulit is makakapag-proceed or makakapag-create pa rin po tayo ng password. So weak po yung password pag ganun po, ano. So anyways, after nito, so babalik siya dito sa homepage po nun. And then here po, nandito na po tayo sa application process po ni Sophie Loan, which is here po, no, kung makikita nyo is the basic information lang naman, which is here po, no, we need to fill up the usage of loan kung para saan natin siya gagamitin, the email address, and ito na nga, required po ang Facebook personal homepage link, which is red flag to, ha. Hindi natin masyadong bet yung may mga ganitong, parang nire-require nila yung Facebook account natin or link natin kasi personal masyado yon. Alam niyo naman kapag mga bagong loan app or mga loan apps po, no, iniiwasan natin yan kasi nga, diba, ang daming harassment po ngayon. Sa social media, ginagamit nila yon. Well, optional naman po dito yung Messenger, Viber, or our backup phone number na hindi kailangan natin fill upan kasi optional nga po. Well, this is followed by the industry category po. And then dito po, don't worry, tumatanggap po sila kahit wala tayong work, student, housewife, unemployed, freelance. But anyways, guys, kapag pinili natin na tayo ay employed, like clerk, if ever clerk tayo, so we need to provide the company details or the income details that we need. Anyways, so kahit naman po anong piliin natin dito, kahit po tayo ay unemployed or employed po, wala naman pong pinagkaiba, wala naman po silang hinihingi income proof or income details po sa atin, no. So kailangan lang talaga natin itong fill upan tong portion na ito, which is followed by the other basic information na po or personal details na po na kailangan po nating fill upan, like this one, the residence information po. So it talks about our addresses po ito. And then dito sa last part po ng basic information is nakapaloob na rin po dito yung emergency contact po natin or the character reference po. 5 po yung hinihingi po niya dito na kailangan po nating fill upan at magdadirect po siya sa ating phone book list. So we don't need na i-manually fill up siya kasi yun yung nakakatamad na portion, no. So anyways, after providing this one, so this is followed by the ID information and then the self-verification na rin po, no. So for you to have an idea po, ito po yung mga IDs po na nire-require po niya. Pipili lang po tayo ng isa dyan and then pipicturan po natin yan. Then after po natin mapicturan, so we need to manually input po the ID number and then followed by the self-verification na po ito. And then dito sa baba, guys, manually fill up din po natin yung ating full name, gender, birth
day. Then after po nito, meron ditong references po na pwede din po nating i-upload or i-provide daw po para daw mataas yung chance natin na maaprubahan dito like job information, business information, repayment vouchers of other platforms, no? So may mga kanya-kanya tayong description dito na kailangan daw nila pero hindi naman sa pilitan. Para mga proofs of income. So again, hindi tayo sa pilitan. So anyway, sinubmit ko na rin naman siya kahit wala akong pinrovide dahil pwede naman. So nakalagay po dito na the audit result daw is expected to be given within 24 hours. Usually naman, konting minutes lang po yung aantayin natin dito. And I believe naman po na hindi po siya auto-disbursement po. Kasi kung napapansin niyo po sa finilapan ko po kanina, is wala po akong finilapan po na withdrawal info or the payment info po, diba? So, confident ako na hindi siya auto-disbursement. So, antay lang po tayo ng ilang minutes, no, para malaman natin yung results. So, finally, no, meron na tayong result. So, siguro, no, after 5 minutes na ako naghintay para makita ko yung result at ma-share ko yan sa inyo. Which is, guys, rejected po ako. Na-approve nga tayo sa mga legit loan apps, no? So, what more, itong mga bagong loan apps pa lang na dapat nga may patunayan siya pero wala siyang binibigay na loan details sa akin. Pinaasa niya lang ako. Well, medyo red flag yung ganitong loan app ha kasi parang nangongolekta na lang siya ng information, no? Nagagather siya ng information sa atin. Nagtingin ako ng reviews dito sa Google Play Store. Which is, guys, may na-approve pala talaga dito. Pero ito ha, mind you ha, na-approve daw siya ng 2,000 pesos. Pero ang na-receive niya na lang daw po is 1,110 pesos. So, grabe naman, no? 44.5% of the loan amount, yun yung kinukuha nila sa atin. Grabe, no? Parang standard ata niya na loan offer po or loan approval po is 2,000 pesos. Sabi niya, 2,000 pesos daw po yung kanyang loan offer at ang nakuha niya nga is 1,110 na lang daw at ang babayaran niya daw is 2,085 pesos. In 2 weeks naman yun. So, hindi siya 7 days to pay. Pero mataas, guys, in a whole. Kasama interest rate and service fee nito, nasa 50%. So, sabi din dito nung isang nakatry na-approve daw siya ng 2K and then within 12 days lang babayaran. Tapos yung natanggap niya nga is 1,110. Grabe no, iba-iba yung kanilang repayment po dito. Yung repayment amount nila merong 2,200 yung ibabalik, merong 2,085 lang yung ibabalik. Iba-iba talaga siya. So buti na lang no, na-reject ako dito. Gladly na lang no, hindi tayo na-offeran dito. Siguro sising-sisi din talaga ako. May mga borrower na nakapag-try na nag-share po ng experiences nila. Well, at least no, nabigyan tayo ng tamang expectation dito sa loan app na ito and it's up to you still kung gusto niyo pa rin siyang i-grab kayo naman yon. At least no, na i-share ko siya sa inyo, nagkaroon na kayo ng idea. Pag-isipan niyo mabuti guys, mahirap po mangutang sa mga itong loan app talaga na medyo lugi talaga tayo. So anyway, sino na po nakapag-try dito kay Shopee Loan App? Paki-comment down below po para aware din po yung iba nating viewers. So yun lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Don't worry guys, lagi ako mag-update sa inyo kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching. See you in my next video. Bye!